Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message nyo lang ako guys. Tignan natin kanina bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. So wala tayo kahapon, medyo na-busy lang ako guys, no? So malapit na yung full moon. Blue moon. So sa mga gusto ng full moon manifestation, message lang kayo guys. May bayad po ang ritual. Pero sa mga gusto naman ng free, ayan, comment na lang kayo guys sa baba ng video ko para maisama ko kayo sa aking full moon manifestation, okay? So by the way, tignan natin kanina ba itong love reading. Meron tayong strength. Nakikita ko naman dito na parang wala namang problema dun sa relasyon nyo. Pwedeng gusto niya lang ng parang mas matatag or mas mapatatag itong connection na meron kayo ngayon. Kasi strength to eh. So pwedeng ang hinihingi or dinedemand dito is something stability, or pwedeng parang mas maging malalim pa yung inyong ugnayan, no? So siguro kung bago lang kayo or sabihin na nating mga months, pero siguro yung iba sa inyo gusto na is makilala ng parents or ipakilala sa parents or parang connect sa pamilya. Kasi parang until now guys, hindi pa rin yun ginagawa, no? Parang pili nyo itinatago kayo. Tinatago kayo ng person mo, hindi pa rin kayo pinapakilala, hindi mo pa rin alam, clueless ka pa rin sa mga nangyayari, hindi mo pa rin alam anong meron sa kanya ngayon, anong ganap niya ngayon. Okay, tingnan natin, additional message. Meron tayong death. Oh, ending, oh. May natapos. So, siguro ba sa inyo, hindi kayo nagkakaintindihan. Okay, so parang ang dinedemand mo lang naman dito is something pang long term doon sa relasyon nyo. Pero parang wala kasi guys, improvement. Okay? Kumbaga parang hindi mo siya nakikitaan ng meron siyang gustong mangyari or may plano ba siya sa relasyon nyo. Pwedeng hindi mo yun nakikita sa kanya. Kaya may ending rito. So, ending and new beginning. I think iba sa inyo, pwedeng bibigyan mo ng leksyon tong taong to para sa new beginning. Gusto mo siyang bigyan ng something na parang maghiwalay para lang meron siyang gawin na action doon sa gusto mong gawin, gusto mong mangyari or gawin niya. Kasi hindi mo nakikita sa kanya guys yung kaya niya bang ibigay yung assurance na yon. Pang long term na yung gusto mo dito. So bilang isang tao na parang professional, so ayaw mo nang parang putyo-putyo lang or parang squammy lang yung relasyon yung dalawa. Okay? So, parang ka tinatago ng person mo. Tingnan natin additional message. Kanina po itong love reading. Oops. So, meron tayong 9 of Cups at saka 10 of Wands. 2 of Wands. So, may nag-aantay dito. Oo. Nakikita ko guys, consistent yung ano mo. Yung nararamdaman mo. Kumbaga, kung ano yung pinapag-usapan nyo, yun pa rin yung nararamdaman mo ngayon. Okay, so 9 of Cups kasi guys, ayan o. Parang, kung wala siyang gagawin, kung wala siyang gustong mangyari, parang hahayaan mo na lang. Nasasaktan ka kasi mahal mo tong taong to. Pero masasaktan ka kasi yung treatment niya sa inyo, though nararamdaman mo namang mahal ka niya. Okay, yun nga lang, feeling niya kasi pinipressure mo siya dun sa gusto mong mangyari. Na parang ano bang mabigat doon? Eh, gusto mo lang naman na mas lumalim yung connection yung dalawa. So, pang higher commitment lang naman yung gusto mo. Ang problema lang kasi dito guys, siguro hindi niya pa talaga kaya. Okay? I think meron siyang malalim na dahilan kung bakit ganun. Meron siyang malalim na dahilan kung bakit nangyayari.
or kung ba't nangyayari sa inyo to, kumbaga challenge to para sa inyo, no? Meron tayong two of wands, so nag-aantay lang talaga siya dito. Okay? Para kasing isip bata yung relasyon na meron kayo, guys. Hindi siya ganun, guys, ka-matured. Hindi nagmamature ang inyong relationship. So, siguro dahil nga may mga tao involved sa connection nyo, may mga conflict, so pwedeng may mga involved na ex, mga past person, pwede kayong may iniingatan kayong image or may iniiwasan kayong ibang tao. Sobrang pinoprotektahan nyo tong relasyon na to. Then parang may mga napapagod na dito, masyado ng komplikado. Napapagod na kayo ng ganito yung setup nyong dalawa. Kaya ano ba nangyayari dito, guys? Parang, ayan na, may ending na. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Page of Cups. Okay? So guys, ito naman Page of Cups. Ano to eh? Parang ikaw lagi yung nagtatakip ng mga conflict niya. Pinagtatakpan mo siya sa ibang tao. Bakit ganyan yung setup nyo? Tapos pagtatakpan mo kung bakit ganon. So, yung di baling masaktan ka, nasasaktan ka na nga niya eh, tapos nasasaktan ka pa sa opinion ng ibang tao. So, tama ba to? Parang, anong nangyayari kasi dyan, guys? Hindi na worth it para sa'yo to. Hindi na worth it para sa'yo yung ginagawa niya. So, hanggang kailan mo mahanap yung worth mo? Sa'yo magsisimula yan, hindi sa ibang tao. Sa'yo magsisimula na para mahalin ka na itong person mo na to, kailangan mas mahal mo yung sarili mo. Okay? Kailangan ipakita mo sa kanya kung ano yung gusto mo sa buhay mo para mas i-value ka niya. Meron tayong Ace of Swords. Ayan o, Ace of Swords. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, realization to. Ang daming problema, ang dami niya na pinagdaanan dito. Conflict. Etong relasyon na to, guys, ang tatag na nito, no? Ang problema lang kasi, parang lately, nakapapagod na kasi ang dami ng conflict na nangyayari. Then, walang nangyayari. Ganon. Wala siyang usad, hindi nagmamature yung relasyon. So, hindi ko kayo masisisi, guys, kung darating sa point na itong relasyon niyo na to ay pipiliin niyo na lang siyang i-end. Kasi siya nakikita niya kung ano talaga yung problema. Kasi ang daming Ace of Swords to eh. Matalino yung person mo eh. Alam niya yun yung gagawin niya. Siguro ang sinasabi niya lang dito, magtiwala ka. Magtiwala ka kasi meron siyang gagawin or magtiwala ka para sa future niyong dalawa. Magagawa at magagawa niya rin kung ano man yung gusto mo. Hindi niya lang kayang ibigay yung stability na gusto mo ngayon. May iniiwasan siyang judgment ng ibang tao. Siguro pinoprotektahan ka niya para hindi ka ma-judge ng ibang tao, ng family mo. Feeling ko kasi fresh pa yung issue about sa mga exes. Sa mga ex. Masyado pang fresh, then siguro pinaprotektahan ka niya, hindi mo lang masyadong nagigets yun. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 7 of Wands. Di ba yan o? Alam mo, parang ikaw yung binubuliglig ng mga tao. Ikaw yung binabalikan ng mga tao rito, malapit sa kanya, mga malapit sa inyo. Masyado mo siya pinoprotektahan, guys. Wala ka na bang pride para sa sarili mo? Kasi tingnan mo, handa mo siyang ipaglaban. Okay? And parang handa kang protektahan yung image ng taong yan. Ikaw yung makikipaglaban para sa kanya. Tapos yung person na pinaglalaban mo, parang wala namang effort. Chill lang siya. Tapos ikaw yung parang stress na stress. Ikaw yung pressure na pressure dito, guys. Additional message. Meron tayong King of Cups. Ayan, may someone dito na nag-o-observe sa inyo. So, pili ko, ito someone na deserving para sa inyo. Gustong-gusto ka talaga nito. Ino-obserbahan ka lang talaga niya. Oo, parang nakatingin lang talaga siya sa inyo, guys. Tignan niyo yung galaw mo, paano yung galaw mo. Pero hindi mo siya, guys, parang napapansin eh. Hindi mo napupuna tong taong to. Pero siya kasi nakakita ka niya.
Okay? Kalmado lang siya dito, no? Ikaw, stress na stress ka na sa relasyon mo. Sabi ko nga guys, yung partner mo parang chill lang siya dyan. Pero, I think nahihirapan din siya. Ayan, no? Naghahanap siya ng paraan eh. What if aminin mo doon sa partner mo na ganito ka na nahihirapan, ganito mo na siya pinaprotektahan, ganito mo siya pinaglalaban, then ikaw, sasabihin mo sa kanya, di ba? Kahit idaan mo sa mahinahon na usapan, kung yung person mo guys, hindi niya nakikita yon, walang mangyayari dito guys. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong The Magician. Ayan. The Magician. So guys, ito namang The Magician na to, ano to may pangga-gaslight dyan. So ingat ka kasi baka yung person mo, gina-gaslight ka niya. Ikaw yung pressure dito. Alam mo guys, naniniwala ako sa isang relasyon na pagka pinaglalaban ka ng person mo, parang kaya kanyang ipagsigawan sa ibang tao, na mahal ka niya. Pang long term na yan eh. Worth it ipaglaban yung tao. Pero kung hindi talaga guys, naku, mag-isip ka na. Baka kinakahiya ka naman. Diba? Yung sinasabi niyang pinoprotektahan ka niya, is baka naman guys, kinakahiya ka. Baka hindi ka aware doon. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Six of Swords. Grabe, may mga tinatago siya sa inyo eh. Or tinatago ka talaga niya, literal. Okay, secret lovers kayo. Parang conflict lahat sa inyo eh. Siguro ano ba, nasa third party, siguro iba sa inyo, baka third party ka, third party siya, then yung dinedemand mo, pwedeng hindi niya nga kayang gawin. Kasi nga, nasa third party kayo. Or pwedeng nasa proseso siguro ng ano eh, pakikipaghiwalay sa legal, sa legal na karelasyon. Pwedeng may partner pa siya, then nagpo-process pa sila ng hiwalayan, then hindi ka pa nga kayang ipagsigawan dito. O pwedeng ikaw to. Parang masyadong komplikado ang lahat, guys. Tingnan pa natin. Meron tayong The Temperance. May pag-a-adjust, guys, so. Temperance energy. So, yung nakikita ko dito, guys, nagbabalance, nag-a-adjust, and parang ikaw yung sumasalo nung ano niya ng problema niya. Kumbaga, ikaw yung gumagawa ng solusyon, ikaw yung nadadamay sa problema niya, and parang wala ka ng pagpapahalaga para sa sarili mo. Kasi temperance energy to eh. Kailangan binabalance mo lahat ng bagay. Tinatanggap mo lahat ng mga masasakit. May mga tao kasing ganun, guys, no? Malalaman lang nilang mahal nila yung isang tao pag na-challenge na sila. Hindi pong ready silang mag-commit sa ganitong klase ng relasyon. Yung tipong ready sila na pumasok sa relasyon na may sabit or may iba pang problema. Gustong-gusto nila yung ganon. Okay? Yan yung mga taong bihira ma-fall. Pero gusto nila yung mga taong komplikado. I think nandiyan kayo ngayon. Gusto mo ba yung taong komplikado? Or hindi mo rin naman sinasadya? Hindi mo rin sinasadya na mahulog ka sa ganitong tao. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, di ba, the lovers? So, may karelasyon nga to, guys. Parang ang hirap nito. Mahirap to sa end mo kasi yung person mo ay merong ibang nilook forward. Yung sinasabi niya sa inyo, guys, na inaayos niya pa hiwalayan niya doon, pwedeng hindi na sila okay, puro problema. Syempre, di naman niya yan, guys, aaminin sa inyo na masaya sila. Pero feeling ko kasi dito, guys, masaya sila eh. Feeling ko, hindi naman ganun katindi. Talagang na-fall lang din talaga siya sa inyo. Nagustuhan ka lang din niya. Pero kasi may partner siya. Again. Meron tayong Knight of Pentacles. Meron siya guys i-offer dito. Ayan lalambingin ka na naman. Tapos magiging marupok ka na naman. Wala ka na din talagang pagpapahalaga sa sarili mo. Okay lang sa inyo yung ganito. Okay lang sa inyo na pinahihirapan ka nitong taong to.
alam mo, sa inyong dalawa, mas dehado ka. Siya yung nasasatisfy kasi dalawa kayo sa buhay niya eh. So, kung may problema dun sa isa, merong ikaw. Pag may problema sa inyong dalawa, meron siyang iba pang option. Ikaw, wala ka ng ibang option. Tapos nasasaktan ka pa sa mga nalalaman mo. Kung ikaw yung nasa third party. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 5 of Wands. So, yung nakikita ko dito guys, ayan o, nati-chismis. Pwedeng kumakalat na tong issue. Naging conflict na siya. So, yung connection nyo guys ay pwedeng mag-end. Yun lang. Baka hindi ikaw ang piliin. Etong relasyon na to, pwede ito mag-end eh. Okay. The Tower ending oh. Nakikita ko rin guys yung person mo dito na nakapokus siya doon sa pag-build ng connection nyo. Pero sabi ko nga guys, pwedeng kakalat to, mabubulgar, then ang daming judgment, ang daming chismis, pwede ito sisira sa inyong dalawa. Kagaya nga na sabi ko, lalo na kung kayo ay nasa secret. Kumbaga parang tinatago nyo tong relasyon nyo na to. Parang hindi pa pwede. Pwedeng, alam to ng ibang tao, pero yung mga malalapit lang sa inyo, pero yun nga, may mga nililimit din kayo. May mga tao rin kayo nililimitahan na nakakaalam kung ano yung relasyon yung dalawa. Okay? So, the Tower is ending. Kailangan mo siguro muna magnilay-nilay, mag-isip-isip ka muna sa malayo. Parang, hanapin mo muna yung sarili mo. Okay, may ending dito guys ha. Pero kung maghihiwalay rin kayo nitong taong to. Siguro, nakita mo na yung worth mo kung bakit din mangyayari yon. Tignan mo, malaking issue to guys. Additional message. Meron tayong the Star. Focus ka muna sa career mo and sa growth mo. Focus ka sa, ano mo eh, parang sa mga pangarap mo. Yun yung mas pagtuunan mo ng pansin dyan. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Justice. Ayun no? Mahirap yung kalaban mo kung kasal pa tong person mo. Okay? So, nakikita ko dyan guys, ikaw ang magiging talo rito. Ang mali dyan or magiging masakit dyan sa damdamin mo pagka nagkaroon guys ng confrontation tapos mismo sa sitwasyon na yon hindi ka pinili. Mahal ka naman ng partner mo, pero yun nga kagaya nga nasabi ko, may mga dinademand ka dyan, mararamdaman mo na parang wala ka nagiging assurance sa relasyon. Baka naman kayo ay nasa situationship. Diba? Okay, titignan natin guys yung nararamdaman ng person mo. Ito yung nararamdaman ng person mo. Okay. Nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon. Diba? Alam nyo, ayaw ka rin niyang iwan eh. Ayaw niya rin guys na mag-end yung relasyon nyo. Kumbaga gusto niya pa rin na nandyan ka. Diba? Tapos hindi mo nga maunawaan eh. Parang gusto mo nandito lang ako pero hindi mo naman ako tinatrato ng maayos. Tama. Ganyan yung nakikita ko sa person mo guys. Medyo ano siya, may pagka-selfish. Iniisip niya lang yung nararamdaman niya. Iniisip niya lang na siya yung nasasaktan. Eh, paano ka naman? Di ka ba nasasaktan dito? Nakikita ko nahihirapan ka dyan eh. Again. Additional message. Meron tayong the Fool. Ayun, oh. Nilalaro ka ng person mo, ha. Ibig sabihin, dinadaan niya sa biro yung mga pahaging mo sa kanya. Yung ikaw seryoso nang nakikipag-usap, ano yung plano, ganto ganyan. Pero dinadaan niya lahat yun sa biro. Diba? Hindi siya guys nagiging seryoso eh. Pag-isipan mo tong mabuti. Ihanda mo rin yung sarili mo sa mga consequences na kakaharapin yung dalawa. Okay, parang ginagawa ka niyang ano eh, parang pinapaikot ka nitong taong to.
Ayan, no, gumagawa siya ng gulo. Eight of Wands. Dami yan sinasabi. Na parang siya ibihado, siya nasasaktan, then parang may pagka-sad boy, may pagka-sad girl. Then ikaw naman, syempre, nauuto, maawa ka sa kanya. Parang feeling mo siya, ikaw na lang yung meron siya. Hindi ah. Hindi lang ikaw. Kasi hindi naman siya iniwan ng partner niya eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung kwento dun sa kabila. So, ayan. O, di ba nakuha pa rin natin? Ganun pa rin talaga siya, guys. Magulo pa rin to. And Five of Pentacles, parang matira-matibay na lang talaga dito, guys. No? Masakit na para sa'yo. Parang ikaw yun nandoon sa pinaka-downside ng buhay niya. Tapos, nang binubuo niya na yung sarili niya, o nabubuo niya na yung sarili niya, guys. Ikaw yung una niyang inalisan. Pero kagaya nga sabi ko dito, guys, ngayon naman, hindi kanya kayang bitawan eh. Mahal na mahal ka nito, kahit bumitaw ka dyan, hindi kanya bibitawan, nahabol-habol sa inyo. Ganon. Kasi ko parang pagod na pagod ka na dito kasi hindi mo na kayang intindihin pa yung sitwasyon yung dalawa. Okay, so malakas ang Leo energy sa fire sign. Leo energy, ayan ang fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, pero mas malakas ang Leo. So again, tignan pa natin. Paano ka nakikita ng person mo? Meron tayong Seven of Pentacles. Di ba stability? Nakikita ka niya na someone na maganda rin naman yung source of income mo. Parang hindi ka nag-expect na kung ano man sa kanya. Pera, hindi ka nag-expect kasi may kakayahan ka naman. So nakikita ka niya na someone na totally settled, no? Especially sa financial. Maayos yung buhay mo. Then siguro naman guys, baka may interest lang din talaga siya sa inyo. Nagkaka-interest lang talaga. Dahil nga, meron ka ng matatawag na pundasyon sa buhay. Paano kanya nakikita? Meron tayong, ayun lang guys, dahil nga malinis ka, walang bahid ng kadumihan, siya, no? Siya yung maraming kalat na kailangan mong linisin. So, ang dami niya ng problema, patong-patong na, ayan, patong-patong na din, ikaw yung nakikita niya dito na someone na parang masyadong vulnerable, na parang kahit ganito yung kanyang pinagdadaanan ay kaya mo siyang tanggapin. Again. Meron tayong The Hierophant. Okay, The Hierophant guys. Yun nasasagap po naman dito. So parang kailangan nyo itong pag-usapan. Pag-usapan nyo kung talaga bang itong relasyon nyo ay worth it. Or talagang kailangan nyo nang bumitaw. Kasi yung energy guys, nahirapant eh. Kasal tong person mo, or pwedeng committed pa siya sa ibang tao. Or kung ikaw naman yung legal, baka ikaw na yung nagiging third party. Yung third party na yung parang nagiging legal dito guys, no? Tignan natin ano yung dapat niyang, ano yung gagawin niya para sa'yo. May plano ba siya? Okay, actually, puro regret lang to. Wala akong nakikitang improvement. Papakita niya lang guys na malungkot siya. Hindi pong ikaw na yung, parang siya lang yung tiba-tiba rito, pero parang siya pa yung malungkot dyan. And Nine of Cups, ayun no. Grabe. Parang immature tong person mo. Wala to natutunan. Meron tayong Seven of Wands. Seven of Wands, oh. So, yung nakikita ko dyan guys, parang ano eh, ang daming binabato sa kanyang issues. Nasisisi na kasi guys ng mga tao rito. Parang, ang dami nang nagagalit sa kanya. Dami ng problemang dumarating sa kanya. Okay? So, hindi kanya kayang isabay ngayon sa problema niya. Ayan. So, malakas po ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, and fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, sa side ng person mo. Okay, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? So again guys, comment lang kayo sa baba no, sa mga gusto pong masama sa ating full moon manifestation. Oops. Meron tayong Ten of Pentacles. Nararamdaman mo sa kanya is
pamilyado tong taong to. May pamilya to eh. Ayan. And, ayun no. Nakikita mo sa kanya guys na mukhang ang tatag ng relationship niya sa pamilya niya. And hindi siya makawala doon. Ang iniisip mo dahil siguro may mga anak, may mga dahilan. Meron siyang dahilan kung bakit kailangan niya pa rin magtiis doon. Pero sa totoo lang guys, strong talaga yung family meron siya. Baka iba lang yung alam mo sa totoong nangyayari sa kanila. Diba? Ayan no. Alam nyo guys, hindi naman siya yung biktima dito eh. Ikaw at yung partner na kasama niya ngayon or other person, yun talaga yung biktima. Kasi parehas kayo minamanipulate niya. Yan, no? Ito kayong dalawa, ito yung person nyo. Minamanipulate kayo. So, lahat ng ginagawa nyo guys ay nagbe-benefits lang po sa kanya. Lakas ng Leo dito, Capricorn, Taurus, and Virgo, Leo energy. Ayan. Tignan natin, ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga dapat mong gawin dito? Meron tayong the world. Move on. Mag-move on ka na. Kailangan mo nang tanggapin na yung connection nyo, sabihin na natin hindi kanya kayang bitawan, pero hindi to uusad eh. Diba? Kahit tanungin mo na lang guys yung worth mo eh. Meron tayong Six of Pentacles. Six of Pentacles. Mahirap manghingi ng attention sa taong committed sa iba ha. Five of Wands. Sa'yo nachichismis ka. Alam mo yung pinaglalaban mo lang naman yung taong mahal mo pero nasisira ka pa sa ibang tao. Ang dami nilang nasasabi para sa inyo. Ayun o, nachichismis ka rito. So, ang lakas po ng energy ng Capricorn, Taurus, Virgo dito. Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy. Okay? So, by the way, guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!